Pambihirang damo sa Pilipinas. Masarap ang bunga, subalit nakalalason pala. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin natin ang 8 natatanging bagay tungkol sa halamang damong ito. Ano nga ba ang mga hatid nito sa atin? Atin muna itong alamin bago natin ito kainin. Bahagi na ng ating masayang kabataan at kamusmusan ang paglalaro sa bakuran, sa parang man at sa masukal na lugar. Kung kaya marahil ay hindi imposible na naka-encounter mo na nga ang damong ito. At dahil nakakaakit ito at mukhang masarap ang bunga, kaya agad-agad ay kinain mo. Subalit hindi pa naman huli ang lahat upang alamin at malaman mo ang mga natatanging kaalaman hinggil sa halamang ito. Ang halamang ito ay tinatawag na bush passion fruit o wild passion fruit. Mabaho subalit masarap. Masustansya subalit nakalalason pala. Ang karamihan ay tinatawag itong Maria Maria. Ang iba naman ay tinatawag itong Santo Papa, sapagkat ito ay animoy santo na mayroong suot-suot na kapa. Kilala rin ito sa iba pang katawagan dito sa atin sa Pilipinas. Sa inyong lugar, ano ang tawag dito? Number 1. Utot-utot o amoy utot. Ang mga dahon at hilaw nitong bunga ay nagtataglay nga ng mabahong amoy. Kung kaya naman, ito ay binansagan ngang utot-utot. Ito ay dahil sa ang halamang ito pala ay nagtataglay ng cyanide na nagbibigay dito ng mabaho nitong amoy. Number 2. Bagaman ito ay makikita sa halos lahat ng bahagi ng Pilipinas, lalo na nga sa mga kabundukan, ito pala ay hindi orihinal na nagmula dito sa atin sa Pilipinas, sapagkat ang wild passion plant ay nagmula pala sa Mexico, Caribbean at Central America. Number 3. Ang halamang damong ito ay sapalang proto-carnivorous, na ang ibig sabihin ay nagagawa nitong mag-trap o manghuli ng mga insekto na lalapit dito gamit ang kanyang mga bracts, na naglalabas pala ng mga sticky substance na mayroong digestive enzymes. Number 4. Masarap ang hinog na bunga nito. Ang bunga nito ay mapapansin na nahihinog na dahil mula sa kulay nitong berde ay magigitong kulay dilaw o kaya naman ay kulay orange na. Kapag ito ay hinog na, ito ay matamis o kaya naman ay medyo maasim, na perpektong ang gawing bilang fruit juice. Ang mga buto nito ay nakakain rin. Sa ibang bahagi nga ng Asya ay kinakain rin nila ang sariwang dahon ng halamang ito. Ito ay kanilang pinatutuyo at ginagawang tsaa, na mabisa palang panlunas sa mga taong hirap makatulog, nangangati, at laging inuubo. Number 5. Nagtataglay ito ng cyanide na lubhang delikado para sa mga hayop. Ang pagkain nga ng mga dahon nito ng mga alaga nating hayop, gaya ng aso, pusa o kambing, ay lubhang delikado dahil sa nakalalason para sa kanila ang cyanide na ito. Number 6. Ang bulaklak nito ay nakalalason rin. Maganda ang bulaklak ng wild passion plant. Kung kaya naman, madalas naakit ang mga paru-paro at mga bubuyog sa nektar nito. Subalit huwag na huwag mo itong kakainin dahil nakalalason ito, na maaaring magbunga nga ng pagkahilo, pagkalito, at pagsusuka para sa inyo. Number 7. Pinamamahayan o pinamumugaran ito ng mga ahas. Ang malamig at makapal na kumpol ng mga dahon ng halamang damong ito ay perpektong taguan ng mga ahas. Bukod pa rito ay kinakain din nila ang hinog na bunga nito. Number 8. Ang prutas na ito ay labis na masustansya. Ang pagkain ng hinog nitong bunga ay magbibigay sa iyo ng maraming
mga magagandang benepisyong pangkalusugan dahil ito ay mayaman sa calcium, vitamin C, iron, at mga minerals. Kung kakain ka nito ay makakaiwas ka nga sa pagkakaroon ng marupok na buto, anemia, cancer, controlled blood pressure, magpapanatili ng malusog na gums and teeth, at makakaiwas ka pa sa pagkakaroon ng sakit sa bato. Kaya naman hindi lamang mainam na kumain ka ng hinog nitong bunga, sapagkat napakarami pala nitong benepisyong daladala. Ikaw, noong bata ka pa, nakakain ka na rin ba nito? Pamilyar ka ba sa prutas na ito? Kung gayon, nakatikim ka na ba ng bunga nito? Ano naman ang lasa? Papaano kung sabihin ko sa iyo na hindi lamang pala dapat ang prutas o bunga nito ang kinukuha at kinakain mo? Sapagkat may mas magaganda at importante pa palang gamit pangkalusugan ang daladala ng mga dahon, sanga at mga buto nito. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin natin ang natatanging kakayahan at mga benepisyong medikal ng prutas o punong ito na tumutubo nga lamang kung saan-saan. Ano nga kaya ang tawag sa inyo ng puno o prutas na ito? Na malayo ka pa lamang ay matatanaw mo na ang mamula-mula o kulay rosas nitong nakabukas na bunga. Ito ang Madras Thorn o Kamatsili dito sa atin sa Pilipinas. Ang Petesillobium dulce o Madras Thorn o kilala rin sa katawagang Manila Tamarind ay popular nga sa Mexico, South America, sa Guam at maging dito sa atin sa Pilipinas. At alam nyo ba na tinawag nga itong Manila Tamarind sapagkat ito ay napadpad sa Pilipinas lulan ng mga barko na Manila Galleons. Masarap ang hinog na bunga ng punong kamatsili na madali mo lamang makikita dahil bumubuka nga ang mga pods nito kapag nahihinog na. Matamis na medyo maasim o mapakla ang lasa ng hinog na bunga ng kamatsili. Subalit, kinahihiligan nga ito ng mga kabataan dahil ito ay tumutubo malapit sa dalampasigan, malapit sa ilog o kaya ay sa parang. Subalit batid mo ba na hindi lamang pala ang bunga nito ang dapat mong bigyang pansin o kainin? Sapagkat napakahusay pala at napakaraming kagamitang pangkalusugan ng mga bahagi ng punong ito, ang puno ng kamatsili. Ang mga bunga nito ay mainam na pagkain at sangkap sa mga lutuin. Gayon din ito ay ginagamit na sangkap sa mga ginagawang alak o liqueur gaya ng agua de guamuchil. Ang mga dahon naman nito ay maaari mong gumusin o durugin at itapal sa masakit na bahagi ng balat bilang pain reliever. Kung sakali rin naman na ikaw ay madalas sumasama ang tiyan at hindi natutunawan, magpakulo ka lamang ng ilang dahon ng kamatsili sa loob ng 5 o 10 minuto. Lagyan ng konting asin at maaari mo na itong inumin. Kung mayroon ka namang sugat sa balat, mainam din itong pangtapal. Upang mabilis itong gumaling, durugin mo rin lamang ang dahon nito at iyon ang gawing pantapal sa sugat. Ang mga taong may sakit sa balat o leprosy ay mainam ding uminom ng pinakuluang dahon ng puno ng kamatsili. Kung lagi namang masakit ang iyong ngipin, subukan mong magmumog ng pinakuluang dahon ng kamatsili dahil epektibo rin ito sa mga sakit sa bibig o mga sakit sa ngipin. Ang mga sanga ng punong ito ay labis na mabisa rin. Kumuha ka lamang ng bahagi nito at pakuluan ng 10 minuto at palamigin. Inumin ito
at maaari itong makatulong upang umayos ang palagiang pagsakit ng iyong tiyan o irritable bowel syndrome. Mabisa rin ito sa mga taong dumurumi na mayroong dugo o dysenteria, eczema, at aprobadong nakapagpapababa ng lagnat o temperatura ng katawan. Kung kaya naman nakamamanghanga ang punong ito at hindi batid ng karamihan na napakabisa pala ng mga dahon, katawan at mga buto nito. Ngunit papaano naman ang gamit ng mga buto ng bunga ng kamatsili? Maaari mo itong durugin at pinuhin at saka ilagay sa ulo dahil mainam itong pamatay ng kuto at iba pang mga mikrobyo sa ating buhok. Hindi ba't napakahusay pala ng prutas at puno ng kamatsili? Kaya naman sa susunod ay hindi na lamang ang mga bunga nito ang bibigyan mo ng pansin. Subalit isang paalala lamang, mag-ingat sa pag-akyat ng punong ito dahil ito ay mayroong mga taglay na tinik. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best Tara TV. be, sabay-sabay tayo na matuto. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salinan ng panibagong dunong. Mga bagay na sa buhay ay makakatulong.